Malungkot na balita ang bumabalot ngayon online tungkol sa kalagayan ng komedyanteng si Hil Morales o mas kilala ng marami bilang Ate Gay. Nag-viral sa social media ang kanyang naging pahayag matapos niyang isapubliko na mayroon na siyang taning sa buhay dahil sa stage 4 cancer. Unang ibinahagi ni Ate Gay ang kanyang kwento sa programang Kapuso Mo, Jessica Soho, kung saan inilahad niya ang pinagmulan ng kanyang karamdaman. Noong Enero ngayong taon, una niyang napansin na tila may bukol sa kanyang leeg na inakala niyang beke lamang. Nang ipasuri, lumabas na benign o hindi cancerous ang bukol. Subalit, makalipas ang ilang buwan, lalo na nitong Setyembre, lumala ang kanyang kalagayan at natuklasang cancer pala ito na umabot na sa stage 4. Ayon sa mga doktor, malungkot man, ngunit posible raw na hindi na siya umabot sa susunod na taon, 2026. Dahil dito, nananawagan si Ate Gay ng dasal at himala mula sa Diyos. Umaasang kahit papaano ay humaba pa ang kanyang buhay at makalaban-laban sa nakamamatay na sakit. Si Ate Gay po, mga kapatid, ay dumaraan sa isang pinakamatinding pagsubok sa kanyang buhay. Sa pinakahuli pong inilabas ng mga doktor, hindi po benign yung pagpapacheck up niya ng kanyang bukol dito sa na akala niya ay beke. Cancerous po talaga. At hindi na raw maaaring operahan at may taning na ang kanyang buhay. Romel, paano nagsimula ito? May napansin po ito ng mga kasamahan ko, matagal na, parang January pa lang, napansin na nila na sinasabihan na si Ate Gay. Uy, Ate Gay, siyempre dahil mga joker naman lahat kami. Uy, Ate Gay, hindi pantay ang mukha mo. Diba? Di ba, mahilig ko ba nung si Ate Gay, yung pinatataba niya yung leeg niya? Ilang hindi niya, gumagano yun. Dapat online. Gumagano siya. Kaya sabi, hindi niya muna pansin kasi kala niya ordinaryong lang yon. Pero habang tumatagal-tagal, parang tinubuan na parang tigyawat daw, nanay. Sabi sa akin. Kulani yun kulani. Na parang tigyawat lang daw, hindi niya pinapansin. Isang araw, pangalawang araw, nagiging 2, hanggang naging 3. Ayun. Pero actually, isa lang yun Isa lang yun. Kaya lang, doon na bubuo sa mga kulani na yun Doon nagsisimula. Hanggang sa pumutok. Hanggang sa pumutok. Nag-abroad pa siya last month. Doon, meron na siyang malaking bukol. Tinatakpan niya lang po na, ayun po, nagsashow siya na may ganon. Ngayon, nag-show, nung na siya nasa Canada, pauwi na sa pumutok sa eroplano. Dahil siguro yung eroplano, di ba? Yung pressure. Yung pressure. Kaya, nung pagbaba niya daw po sa eroplano, na siya, inambulansya na siya, umingi ng tulong sa airport at inakpo sa ospital kasi patuloy daw ang pagdurugo. Nakakalungkot kasi nasubaybayan ko pagsisimula ni Ate Gay, di ba? Alam mo naman, lagi kami sa inyo, di ba? At todo pasa to sa buhay. Walang reklamo. Sige lang ng sige, di ba? Gano'n naman siya. Opo, trabaho. Na din niya yung kanyang katawan, na hindi rin niya nabigyan ng sapat na attention. Oo. At nung kasagsagan ng kanyang pagkita, kung tutuusin sa inyong lahat, siya yung dapat pinakamayaman. Ay, oo. Kasi siya po yung pinakamaraming racket, mabenta sa lahat ng okasyon. At hindi naman basta-basta ang kanyang talent fee, di ba? Hindi po. Ate Gay yan. Si Ate Gay, tagal niyang tinrabaho ang kanyang pangalan. Sobra. Alam mo, ang dami kong anekdota na matatandaan kay Ate Gay. Katulad yung hindi siya makapagbayad nung inuupahan niyang kwarto nung bago pa lang siya. Nakaabang daw yung kanyang kasera. Ang gagawin daw niya, dahan-dahan daw siya naglalakad papunta sa kwarto niya. Maliligo daw siya, yung tabo, halos iganon lang niya sa katawan niya. Kasi yung lagaslas ng tubig, kapitbahay pala niya, yung kasera. Tapos, wala siyang tunog. Hindi niya, yung kaluskus talaga para sa kanya, iwas na iwas siya. Hanggang sa kumita na siya ng kumita. Pero ito, tandaan nyo to mga kababayan, mga kapatid. Nagkaroon din po kasi si Ate Gay ng isang bisyo. Hindi po droga ito. Hindi po droga. Nagkaroon din siya ng isang bisyo na siguro para
mabigyan naman ng saya ang kanyang sarili, ay pumindot siya ng pumindot ng pumindot. At doon na uwi ang kanyang malaking bahagi ng kanyang kinikita. Sayang yun. Sayang na sayang, di ba? Oo. Kaya gusto ko siyang, hindi ko siya makita ng ganong itsura. Talagang, alam mo yung, hindi ko siya ganon nakilala kasi yung nagsisimula kami talaga. Alam ko, pag nagkikwentuhan na kami, pag pinupuri ko na yan, iiyak na yan. Iiyak. Kasi alam ko yung pinanggalingan niya, kaya alam niya, alam ko kung paano ko. Alam mo, kilala natin si Hil Morales, di ba? At nung bigyan siya ng tribute sa clowns, dahil binasa ni Alan Kay yung text niya, na pumapayag na siya na humingi siya ng tulong. Mataas din kasi pride ni Ate Gay eh. Ayaw niya nung una. Tapos, nung huli, sinabi niya, oo, Sir Alan, pwede na. Sabi niya, naiyak si Alan nung sabihin niya, yung gusto ko pang mabuhay. Gusto ko pang mabuhay. Pero alam mo, marami kong kilalang ganito na talagang tinaningan na, ilang buwan na lang ang ipananatili sa mundo. Ibang klase ang himala. Ang Panginoon Diyos lang talaga ang nakakaalam kung hanggang kailan tayo mabubuhay at mamamaalam. May himala. Yung lagi niyang sinasabing, walang himala. Dahil siya nga yung greatest impersonator ni Ate Gay, sumalangit nawa. Mayroon. Sa totoo lang. Diba? Kaya nga sabi ni Juris Doctor Eto, sabi niya, magpakatatag sana si Ate Gay at huwag mawala ng pag-asa. Dahil ang Panginoon lang ang ultimate healer at walang imposible sa Kanya. Sa tuwing naririnig ko ang kanta ni Don Moen na I am the God that healeth thee. Kulang ang isang balde para masalo lahat ng luha ko. Totoo yan, may mga kantang ganyan, di ba? Na yung wala kang magagawa kundi ang lumuha na lang. Sabi ni Tita Nenay Olanday, nakakalungkot, sana magkaroon ng himala ng ating Panginoon sa kanyang sakit. Magalang siyang komedyante, sabi ni Tita Nenay Olanday. At sabi ni Lugaw, Nay, mabait yan si Ate Gay. Yes, Jordan. Oo, kasi nakakasama niya ito di ba? Nay, talagang niyang uminom ng ivermectin, effective. Lugaw, ito nga yata yung iniinom niya, effective to sa may cancer. Ivermectin. Ayan. Mukhang gumagamit na siya nito, umiinom na. Nalulungkot po ako sa nangyari kay Ate Gay, Nay. Masakit man tanggapin, mukhang susunod na siya sa kanyang idolo. Huwag muna sana. Oo, yun nga ang kasabihan di ba? Yung pagiging idolo daw niya kay Nora ay talagang ayan music box pa ito. Itong tinatalunton natin ito, Lugaw, Jordan Chua, nung tayo ay nagpupunta pa sa music box. Wala pa siya noon sa mga line-line na yan. Yes. Yun, di ba? Okay. Nakalulungkot. Bakit kung sino pa yung lumalaban ng patas, siya pa yung nakaranas ng hirap sa buhay? Bakit hindi na lang ang mga ulupong ng lipunan ang magka-cancer? Sorry po, sabi ni Wating-Wating. Hindi lang ganyan, anak. Buti nga yun sa'yo Yung iba nga sinisigaw, sana yung lahat ng mga tiwali na tao ng pamahalaan, mamatay na sana lahat. Ang sinisigaw, di ba? Totoo. Sabi ni Tita Ace ng Pet Market, praying for Ate Gay. My God, please heal Ate Gay. May himala talaga, nanay. Oo, ako naniniwala ako sa himala. Marami na akong kaibigan na halos humulagpos na ang kamay sa pag-asa. Laging sinasabi nila, hindi, takip silim na ng buhay ko. Oo, pag lumulubog ang araw, nabawasan tayo ng isa na namang araw. Pero kapag sumikat, isang dagdag na araw yan para tayo maniwala sa pag-asa at sa himala. Kaya ako, sana magkaroon ng himala sa buhay ni Ate Gay, di ba? Yes. Ay, dapat po pala pag may nakakita tayo ng bukol, kahit na maliit, dapat po pala pa-check up agad, sabi ni Lulu Malig. O, tama. Lalo yung mga kulani, yan, wag nating binibiro ang mga kulani. Diyan nagsisimula, yan leeg, ginaganon yan. Kung may mga kulani, talaga kailangan nating talaga. Nay, si Chuchu, wala pa bang cancer? Naku, Lugaw. Parang may si Jenny Dasha. Ate Gay, laban lang. Buhay na patutuo po ako. May himala. Thyroid cancer survivor ako.
huwag kang tumigil mga nalangin at manghingi ng awa sa Diyos, sabi ni Dan. Oo, si Dan Clavesillas, na-survive niya. May thyroid cancer siya. Lahat ng puntahan niyang doktor sinasabi, may taning na siya. Oh, pero iba ang kamay ng Panginoon. Siya lang ang nag-iisa. Bumubuhay nga ng patay ang Panginoon. Ang buhay pa kaya hindi tulungan, di ba? At sige, laban lang tayo. Laban, walang urungan. Panalangin lang.